Umpisa ang eksena sa pagsagot ng leader sa tawag ni 02. Tinatanong ito na kung sila nga daw ba ang tinatawag na the numbers, subalit sumagot lamang si 02 at kinilala ang leader bilang si Marcus Grain. Subalit agad din naman sinabi nito na gusto niya daw linawin na wala daw silang intensyon na kalabanin ang Mercenary Union. Habang makikita naman sila Volt, napapaisip na tama lang ang sinasabi ni 02 na kahit natiwala ito sa mga kakayahan nito, marami naman daw silang mga tauhan para matalo sila sa labanan. Subalit makikita na agad din naman sumagot ang leader. Sinasabi nito kay 02 na huwag nga daw siya nitong patawanin. Dahil kung sa pagsabi nito sa hindi nito intensyon sa paglaban, dapat na nga rin daw ba silang umatras tulad ng gusto nila? Subalit sumagot lamang si 02, hinahamon itong ipagpatuloy nila ang gusto nilang gawin, pero dagdag din nitong sisiguraduhin niyang mamamatay lahat ang mahahalagang leader sa kanilang samahan. At dito makikita ang pagkabigla ng leader, at ganun din ang iba pa sa pagtahimik ng mga ito. Dagdag pa ni 02, uubusin niya ito kahit gaano pa man katagal ang abutin nito. At dito, napapaisip na ang leader na ito nga pala ang dahilan sa kanilang pag-atake at sa pagpatay lamang sa mga leader ng grupo nila. At dito makikita rin naman ang naguulat, napapaisip sa mga impormasyon sa kanila na meron ang kalaban, dahil ang itrack sila ay mas magiging madali lamang sa mga ito. At dito makikita rin sila Skoll napapaisip na sa katulad ng mga kalaban nilang parang mga halimaw, ang pagtapos sa mga leader o kung sino man sa kanila ay magiging madali sa mga ito, lalo't na't sa oras na walang limitasyon. Subalit agad na sumigaw ang leader kay 02. Tinatanong ito na kung tinatakot ba sila nito. Subalit sumagot lamang si 02 na kung titigil na sila ngayon sa pag-atake, hindi din nila ito tatanungin kung kailan at kung paano sila nito aatakihin. Subalit sa mga taong katulad nila, ipinaliwanag nito na lumalaban sila ng puno ng dahilan, kaya pag-isipan daw nitong mabuti. At dito napatahimik lamang ang leader, habang makikita rin ang iba na napapaisip sa mga kayang gawin ng mga ito kung patuloy silang aatake sa mga ito. At dito makikita ang leader na iinis habang napapaisip sa gagawing pag-atake nito sa kanila, dahil hindi man lang sila makakalaban ng patas sa mga ito. At dito makikita ang leader sa sobrang galit. Subalit agad ding sinabi nito na titigil na sila. At agad sinipa nito ang upuan sa sobrang inis nito dahil wala din itong pagpipilian. At dito makikita si 02 na inutusan na ang lahat sa pagtigil na ng pag-atake sa mga ito. At dito makikita si 032 na kangiting agad sumunod sa utos ni 02. Samantalang lipat ang eksena kay 08 at makikita ang dahan-dahang pagmulat nito na nagpabigla sa lahat sa pagsigaw ni 032 na nagkamalay na nga daw si 08. Agad lumapit ang mga ito dito. At dito makikita si 08 na nakikita si 04 na kinakamusta ito. Subalit tila nahihilo pa rin ito at nagmumukhang halimaw dito si 04. Agad itong nagtanong kung patay na nga daw ba siya at kung nasa impyerno na nga daw ba ito. At dito makikita ang pagkainis ni 04 dahil sa naging reaksyon ni 08 sa kanya. At habang makikita ang iba na nakatingin kay 08, agad din naman tinanong nito si Eugene na bakit nga daw ito nandoon. Subalit agad nagsalita si 018 na nagpunta nga raw si Eugene sa kanila nang nabalitaan nito ang kalagayan ni 08. Agad din naman itong nagsalita kay Eugene kung nagpunta nga daw ba ito sa huling habilin nito. Subalit pabiro din nitong sinabi na mukhang hindi sa ngayon mangyayari iyon. Habang makikita ang pagngiti ni Eugene, makikita rin naman si 05 habang nakangiti sa pagkamusta nito dito. Pabiro nitong tinanong na kamusta nga daw ang pagkabuhay muli nito mula sa pagkamatay lamang. At dito makikita ang pagsagot ni 08 na akala nga daw nito ay namatay na nga raw siya at sobra nga daw itong nag-aalala at dito napatahimik lamang ang lahat. Subalit sa pagdugtong nito sa sinasabi nitong nag-aalala nga daw kasi ito dahil wala na nga raw kasing magluluto sa mga ito, ay agad makikita ang mga nakakatawang mukha ng mga ito sa iniisip ni 08. Subalit agad din naman binanggit nito ang pangalan ni 04 na agad din naman sumagot ng may inis na bakit nga daw siya. Subalit sumagot lang muli si 08 na dapat na nga daw itong matuto magluto ng Korean fried chicken. Dahil pag namatay na nga daw siya, wala nang magluluto nito para sa kanya. Subalit inis na sumagot si 04, hindi ito sumasang-ayon sa gusto nito. Dagdag pa nitong sa ngayon, buhay pa rin naman daw si 08, kaya siya pa rin daw magluto nito para sa kanya. Subalit napabuntong hininga na lamang dito si 08, sinasabing wala na siyang pagpipilian kundi manatiling buhay para mapagluto pa ang mga ito ng pagkain. At dito makikita na lamang ang pagngiti ng lahat habang nakatingin sa dalawang ito. Habang makikita naman si Alice habang nakatingin sa mga ito, bigla din naman naalala nito ang sinasabi sa forest na dapat nilang maging mahusay katulad ng the numbers na ginawa ng camp, na pinapahalagahan lamang ay mas maging magaling sa pakikipaglaban para maiwasan na rin ang pagkatalo sa iba pang nagtatangkang talunin sila sa gitna ng pagsasanay. Subalit tila pangkaraniwan na sa mga ito ang ituring ang isa't isa na kalaban, handang umatake anumang oras. Subalit napapaisip ito habang nakatingin, na ano nga daw ba ang kahulugan ng pagiging kaaway sa mga ito. Samantalang lipat ang eksena kay Eugene,
habang papalapit kay 02. Nagpapasalamat ito dito dahil kung hindi daw dahil sa kanya, hindi naligtas si 08. Subalit sumagot lamang si Eugene na ginawa niya lang daw ang nararapat. Subalit agad din naman tinanong nito ang Mercenary Union dahil mukhang nalaman na nga nito ang impormasyon sa kanila at ang kanilang lokasyon. Subalit sumagot lamang si 02 na dahil nga daw iyon kay 03 at ito nga daw ang nagbigay ng lahat ng impormasyon sa kalaban. At habang makikita ang pagkabigla ni Eugene, dagdag pa ni 02 na hindi lamang daw sa Mercenary Union ikinalat ni 03 ang impormasyon na yon, kundi sa iba pang posibilidad na magiging kalaban. Kaya agad din sinabi ni 02 kay Eugene na dapat na nitong iwasan ang pag-contact sa kanila hanggat maaari. At dito makikita lamang ang pagtahimik ni Eugene sa narinig nito. Lipat ang eksena sa hindi kilalang lugar at isang tauhan ang naguulat sa biglang pagtahimik ng balita mula sa Mercenary Union. Dagdag pa nito na 3 grupo ang ipinadala nito sa kanilang misyon at nagtamo lamang ito ng madinting pinsala. Ganon din sa iba pang mga leader nito na tila napatumba ng mga kalaban. Sinasabi nitong tila ito ang dahilan sa biglaang pagtahimik nito kamakailan lamang. At dito makikita si 03 na iinis sa Mercenary Union sa mga walang ingat na ginawa ng mga ito. Dagdag pa nitong sinabihan na niya daw ang mga ito na huwag gagawa ng unang hakbang para magsimula ng laban. Subalit hindi marunong makinig ang mga ito na tila mga baliw. Samantalang lipat ang eksena at makikita dito ang pagja-jogging ni Eugene. At tila may napansin ito sa di kalayuan. At sa pagpansin nito na tila sugatang tao, agad itong lumapit para tingnan ito. Subalit tila ito ang detective na nakilala niya noon. Umpisa ang eksena habang makikita ang pagkabigla ng detective sa pagdating ni Eugene. Subalit sumagot lamang ito ng hindi nga raw kasi ito makatulog kaya nakapagdesisyong tumakbo muna. Subalit agad din nitong binago ang usapan, tinatanong nito ang detective kung okay lang daw ba ito. Subalit agad na sumagot ang detective na hindi nga daw nito kailangan ng tulong mula kay Eugene. At agad na nga daw itong umuwi. Subalit nang mapansin ang sugat nito na tila mula sa isang saksak mula sa isang patalim, agad sinabi ni Eugene dito na diinan nga daw nito ang pagtakip nito sa sugat at tatawag nga daw ito ng tulong. Subalit pilit pa rin sinasabi ng detective na hindi nga daw niya kailangan ng tulong nito. At kung hindi nga daw ito mag-iingat ay baka madamay nga daw ito sa nangyayari sa kanya. Subalit makikita na patuloy lamang sa pagtawag ng tulong si Eugene. At dito ay bigla naman napansin ng detective ang pagdating ng 2 tao. Nagtataka ito kay Eugene na ano nga daw ang ginagawa ng isang bata sa lokasyon ng detective. Samantalang makikita naman ang detective na agad sinasabihan si Eugene na tumakas na nga daw ito sa lugar. Subalit makikita si Eugene na kausap na ang tao sa kabilang linya ng emergency number. Patuloy lang nitong iniuulat sa tao sa kabilang linya ang sitwasyon ng detective at ang sugat na meron ito. Dagdag pa nito sa kausap na masyadong seryoso ang sugat nito, kaya pinagmamadali ito ni Eugene. Samantalang nang sasabihin na ni Eugene ang eksaktong lokasyon sa kanyang kausap, makikita naman ang 2 tao na agad kinakausap si Eugene na itigil na nga daw nito ang kanyang ginagawa at patayin na daw nito ang tawag sa kanyang telepono. At agad na mabilis na nga itong umatake at kinuha ang isang patalim. Subalit makikita na mabilis lamang na nakaiwas dito si Eugene at agad nitong hinawi ang kamay ng kalaban at direktang sinuntok ito sa muka. Subalit makikita ang isa pang kasama ng kalaban sa pag-atake at agad umatras si Eugene at patuloy lamang na umiiwas sa mga atake nito. Subalit nang makakita ng pagkakataon, si Eugene ay agad itong naghanda at agad umatake gamit ang kanyang telepono na direktang tumama sa mukha ng kalaban. At habang napaatras ang kalaban, makikita pa ang kasama nito na tila nanginginig pa rin dahil sa suntok ni Eugene. At dito ay makikita ang pagkabigla ng detective habang napapaisip ito sa nangyari noon sa kinasangkutan ni Eugene. Na hindi nga daw ito makapaniwala na nagawa ni Eugene na pabagsakin nito ang mga security guards ng assembly office noon. At habang naalala nito ang pag-alis ni Eugene kasama ang chairman, dito makikita na rin ang mga kalaban sa pag-atras ng mga ito at agad tumakbo palayo. At habang nakatingin lamang si Eugene sa mga ito, agad din naman tinanong nito ang detective kung tinatakpan ba nito ang kanyang sugat ng maayos na agad naman ikinabigla ng detective. Samantalang lipat ang eksena sa ospital at dito makikita ang isang doktor na nagsasabi sa anak ng detective at sa kasama nito na naging maayos nga daw ang operasyon nito. Subalit mukhang magtatagalan pa bago ito magkamalay. Samantalang makikita rin naman agad ang pagpapasalamat nito sa doktor, habang makikita naman si Eugene sa likuran habang nakikinig sa mga ito. Subalit makikita rin ang agad na pagalis nito. Samantalang habang papalabas na si Eugene sa hospital, agad din naman na may tumawag dito at makikita na ito ay sila Chief Chadusik. Agad na lumapit si Eugene sa mga ito habang tinatanong na kung bakit nga daw nasa labas lang ang mga ito at hindi pumasok sa loob. Subalit sumagot lamang sila Chief Chadusik na ang paglapit nga daw sa detective sa mga katulad nilang mga tao ay baka nga daw bumaba ang reputasyon nito kung may ibang makakakita sa kanila.
Ngunit agad din naman nitong kinamusta ang detective na agad naman sinagot ni Eugene na naging maayos nga daw ang operasyon at wala naging komplikasyon sa kalusugan nito. At dito makikita ang paghinga ng maluwag nila Chief Chadusik. Dagdag pa ng mga ito na kung hindi nga daw dumating si Eugene sa lokasyon ng detective sa tamang oras, maaaring malagay daw ang detective sa seryosong pangyayari. Subalit makikita naman si Eugene na nagtatanong muli sa mga ito na paano nga daw nito nalaman ang nangyari sa detective at kung saan ospital ito dinala. Subalit sumagot lamang si Chadusik na noon ay himingi ng pabor sa kanya ang detective. Na kumalap nga daw ito ng impormasyon sa mga dayong tao sa kanilang bansa. Mga taong nagpaplanong magtayo ng kanilang organisasyon dito. At dito ay nakarinig na nga sila ng balita na ang karamihan sa mga organisasyon dito sa ating bansa ay nahihirapan na i-handle din ang mga ito. Dagdag pa ng kasama ni Chadusik na ang isa pa sa problema, karamihan sa mga ito ay naninirahan na ng ilegal sa bansa. At sa dahilan na walang makalap na impormasyon sa mga ito, patuloy na gumagawa ang mga ito ng ilegal. Tulad ng mga drugs na nagdudulot ng malaking problema sa karamihan na nagiging sanhi ng malaking pinsala. At nang maalala ni Eugene ang mga nakaharap nito, nasabi na lamang nito na maaaring isa ito sa mga tinutukoy nila Chadusik dahil inatake nga daw siya ng mga ito nang walang pag-aalinlangan gamit ang isang patalim. At dito makikita na lamang ang pagkabigla nila Chadusik at nagtatanong kay Eugene na kung tinalo nga daw ba niya ang mga ito. Subalit agad din naman binago ni Chadusik ang usapan. Sinasabing masyadong delikado nga daw ang mga taong ito. At napakaswerte daw ng detective at napadaan si Eugene sa lokasyon nito. Samantalang lipat ang eksena sa di kilalang lugar. At dito makikita ang dalawang umatake kay Eugene. Naguulat ito sa pagkabigo nilang iligpit ang target. At habang humihingi ito ng paumanhin sa kanilang boss, agad naman itong nakatanggap ng direktang atake sa muka mula sa kanilang boss. At habang tahimik lamang ang tauhan, kahit tumudugo na ang ilong nito. Sinabi naman ng leader na masyadong nagiging sakit na sa ulo ang detective sa kanila. At siguraduhin nga daw nitong iligpit ito ng tuluyan, na agad naman sumagot ang mga tauhan na masusunod nga daw ito. Agad din naman tumingin ang leader sa isa pang bagong karakter, sinasabihan ito ng tumulong na ito sa pinapagawa niya sa dalawang tauhan, at agad din naman itong tumugon sa pinag-uutos nito. Habang makikita naman ang isa pang bagong karakter na tila takot na napapaisip, sinasabing nababaliw na nga daw ang mga ito sa kanilang ginagawa, na planong patayin ang detective ng walang pag-aalinlangan kahit nabigo na ito, ay patuloy pa rin sa mga binabalak nito. Subalit agad itong kinausap ng leader at tinatawag itong President Kang. Sinasabihan itong masyadong nagiging magulo na ang sitwasyon. Subalit agad itong pinakalma ng leader at sinasabihan itong wag na nga daw itong mag-alala dahil sila na daw ang aayos ng lahat. Subalit agad din nito binago ang usapan. Na tulad nga daw ng kanilang pinag-usapan, gusto pa rin nilang gamitin ang lugar nito para gamitin sa kanilang negosyo. At sinasabihan itong wag itong mag-alala dahil makakatanggap ito ng sapat na kompensasyon. At dito, makikita lamang ang president na napipilitang sumasagot at tinatanggap ang sinasabi nito. Habang makikita naman ang leader na kangiting sinasabihan nito, na gawin nga daw nila lahat ng kanilang makakaya para maging maayos ang lahat. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.